Good day everyone! For today's video, gagawa tayo ng isa sa pinakasikat at pinakamasarap na dessert at bida tuwing piyesta sa Nueva Ecija, at ito ay walang iba kundi ang special calamay sa latik with langka. Hindi lang naman ito actually sikat sa piyesta, sikat din ito sa pangnegosyo. Kaya halika, samahan nyo na ako gumawa at tignan kung magkano ang kikitain nyo sa maliit na puhunan, ngunit bigating kita. Let's go! Wait lang! Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na at click mo ang notification bell para lagi kang updated at lagi kang bongga! Granulated sugar, fresh gata, langka. Gumamit din ako dito ng spatula at ng pastry brush, measuring cup at food coloring at syempre ang llanera. Pinakita ko itong isang brand na to para kung sakaling hindi tayo makakuha ng fresh gata sa palengke is meron tayong magagamit. Pandan. Make sure na okay na lahat at nakaprepare na ang ingredients kasi sunod-sunod ang gagawin natin. Kulang tayo dyan ng water at vanilla extract. Sa isang cooking pot, make sure na non-stick yung paglulutuan natin ng latik para hindi dumidikit. At siguraduhin din natin na nasa low fire lang ang ating apoy para hindi madaling masunog ang ating latik. Kapag kumukulo na, tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo para hindi masunog yung ilalim at para pantay ang pagkakaluto. Matapos ang ilang minuto, makikita natin na lumalabas na yung sariling mantika at nabubuo na yung ating latik. Yan ang pinaka-importanting moment na kailangan natin ipagpatuloy ang paghahalo dahil sa puntong ito, madali nang masunog ang latik. Ayan, golden brown na ang ating latik pero gusto ko pa ng medyo tostado para mas lumabas ang pinaka-natural na amoy ng latik. Pero ito, luto na to, pwede na natin siyang i-transfer. I-drain natin siya gamit ang strainer. I-set aside lang natin ang latik at yung pinaka-mantika kasi magagamit natin yan. Gawa na tayo ng syrup. Doon tayo magluluto sa pinaglutuan natin ng latik. I-transfer na natin doon ang 1 liter ng tubig na gagamitin natin sa syrup. Isasabay ko na dito ang granulated sugar. Ibuhos na natin lahat. And make sure na hahaluin natin to ng maayos para madaling matunaw. At isasabay ko na rin dito ang pandan. Tuloy lang sa paghalo hanggang sa tingin natin ay natunaw na ang ating granulated sugar. Pero actually, matutunaw din talaga siya literally. Kaso nga lang, mas maganda yung halo-haloin mo muna siya bago mo siya pakuluin. Okay, ilagay na natin ang ating vanilla extract. Konti lang yung inilagay ko kasi meron naman na tayong pandan flavor. Kung tutuusin, hindi naman natin kailangan ng vanilla pero mas maganda pa rin na meron tayong vanilla. Habang kumukulo ang ating syrup, pwede na natin ilagay ang ating fresh langka. At haluin lang ito. Isunod na natin ang ating latik. Hindi ko nilagay lahat ng latik kasi para meron tayong pang toppings mamaya. Nagtabi ako ng konti. Para medyo, kasi ang latik kasi kapag naluluto, nag-iiba din yung kulay niya. So parang nagiging malamya. So, mas maganda pa rin yung may nakakain kang medyo crunchy na latik habang kinakain mo yung dessert mo. So, takpan natin siya. Ito po ang tamang consistency ng ating kalamay. Meron po yung 1 cup ng granulated sugar at 500 ml na tubig.
Gumamit po ako ng dalawang klaseng food coloring dito para mas mukhang buhay ang ating kalamay. Kulang sa 7 lyanera po ang ating nagawa doon sa mixture. Okay na po ang ating steamer, pwede na po natin ilagay ang ating lyanera upang maluto ang ating kalamay. Itong way ng pagluluto ko po is gumagamit po ako ng steamer at hindi ko po ginagaya yung traditional way na ilalagay po yung kalamay sa isang plastic bag at iluluto po siya sa kumukulong water. Pakukuluin siya doon ng ilang minuto, 30 minutes, pero hindi ko po siya nire-recommend na gayahin natin. Dahil po merong mga chemical substance ang plastic na pwedeng humalo sa pagkain at kapag na-digest po ito ng tao ay pwedeng pagmulan ng food poisoning. Ilagay na po natin yung pinakalas na lyanera dun sa pinakalas layer ng ating steamer. Sa kabuuhan, nakapuno tayo ng 6 na lyanera, pero meron tayong isang lyanera na kalahati lang. So bali, 7 lyanera ang ating nagamit doon sa 1 kilo ng ating mixture. Okay, takpan po natin, then hayaan po natin siyang kumulo or ma-steam ng 30 minutes. Then, para ma-make sure po natin na luto na ang ating kalamay, gumamit po tayo ng toothpick at tingnan po natin kung kung walang dumidikit or walang sumasama. Parang pag-check lang ng chiffon cake. Ayan, so sa tingin ko okay na ang ating luto na po ang ating kalamay at pwede na po natin siyang ilipat para palamigin at masimulan na ang paghihiwa sa kanya. Kung mapapansin nyo, nagmukhang mas glossy at naging matingkad ang kulay ng ating kalamay. Indikasyon na ito ay talagang luto na. Gumamit ako dito ng hand gloves para mahawakan ng maayos ang ating kalamay. At gumamit din po ako dito ng gunting para makat ang ating kalamay. At lagi po natin siguraduhin na napunasan po ng coconut oil ang ating gunting or ang ating kamay para hindi po dumikit ang ating kalamay. At siguraduhin po natin na ang makakat natin na kalamay ay diretsyo mismo doon sa syrup na ginawa natin para hindi po magdikit-dikit ang ating kalamay. At presenting, ito na po ang ating pinagmamalaki at pinakamasarap na kalamay ng Nueva Ecija. So nakagawa po ako dito ng 9 tubs na pwede ko siyang ibenta ng 90 pesos bawat isa. And finally, I'm back and thank you, natapos yung video at ito na ang pinaka-exciting moment natin, ang costing. Kung paano natin malalaman kung kumita ba tayo at kung paano natin makukuha kung magkano yung kinita natin. Okay, first, gumasa tayo sa sugar ng 55 pesos, sa glutinous rice ng 110 pesos, sa may langka at gata 120 pesos. Ang container tab natin is 65 pesos, 10 pieces yun ha. Tapos yung delivery charge natin is 50 pesos. Okay? So, ang total expenses natin is 400 pesos. So, nakagawa tayo ng 9 tabs dun mismo sa lahat ng ingredients natin. So, na-market natin siya ng 90 pesos per tab. So, ang 90 pesos, minultiply natin siya sa 9 tabs, ang equivalent nun is 810. Tapos, yung total expenses mo is 400. So, yung total sales mo, ilaless mo doon yung 400 pesos, then, ang matitira ay 410. Yung 410 na yun ang total profit mo. Diba? Ang saya, hindi ka na masyadong napagod, kumita ka pa. Hi, thank you so much for watching, and if you want to see more videos of mine, just click the subscribe button and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. See you on my next video. Bye!